Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Taurus, Virgo, and Capricorn. Yan ha. Lola Baby nagpapakilala po. Yan ha. So, bibigyan ko po kayo ng reading ha sa mga natitirang araw ng buwan ng June. Yan ha. So, ito po yung bahay ng kapatid ko sa Copenhagen. Yan ha. So, i-announce ko po sa isang araw, okay? Yung ating free reading, question and answer, ha? Marami lang po akong ginagawa. Yan ha, dahil graduation ng pamangking ko. So, may mga preparation. Yan ha. So, isang araw po, i-announce ko kung kailan ng free question and answer reading. So, let's see the energy surrounding sa mga natitirang araw ng June. Capricorn, Taurus, and Virgo. Hello po ha. Manifest the new. Kaya no. Manifest the new. Embrace change and envision your desires. Allowing the universe to align with your intention. Okay? Aha. Sandali. Planning phase. Yan ha. Take a step back and plan the necessary steps to move forward so you may turn your goals into reality. Okay? Pagpaplano. Kung kayo merong gustong i-manifest sa amang area ng buhay nyo, kailangan ito'y iplano. Okay? So, naririto. Yan ha. Fast progress. Fast progress. Yan. Move forward with swift precision and do what must be done now. Okay? Yan. Kumilos ng mabilis. Okay. Another energy. Gambling. Excessive gambling can have dangerous consequences. Baka may mga naggagambling sa inyo ha. Huwag masyado. At baka kayo is madrained ang bulsa. Pagkakagulat ko doon sa mama sa tapat ko. Merong tao doon sa terrace. Ha? Oo, nakahubad yung ma'am. Nagulat ako. Hindi naman niya ako kita, ano? Hindi naman. Kasi mainit para sila is magtan. Mga puti. Loyalty. Yan ha. True friendship and loyalty are among the most important values. Yan ha. Loyalty sa asawa, loyalty sa trabaho, loyalty sa kaibigan, loyalty. Okay? Yan. Napaka-importante ng loyalty. Yan ha. Exhausted. Maaring pagod din kayo. Saan ito? Feel financially drained. Baka pagod na ang bulsa. Baka naman nauubos na ang kwarta. Dahan-dahan ang lagpak ng pera. Lacking viable options. Diba? Yan. So, ingat-ingat ha sa paggastos. Kung hindi importante, wag mo nang paggastusan. Kung kayo'y mga ano diyan, ang tawag dito? Nag-i-scatter, dahan-dahan. Usong-uso scatter. Baka maubos ang pera. Magdusa. Let's see the energy. Saan ito? Ito. Ayan, naka-reverse ang tinatawag na the Two of Cups. Losses. Maaring yung sabihin nating break up ng family marriage, di ba? O broken family. Ano pa? Broken na love romance. Maaring sabihin nating broken contract sa mga employer, di ba? So maaring pwede rin yung tinatawag pagkalugi, baka magkaroon ng bankruptcy, di ba? It's like yung pera mo at pera niya parehong naglaho. Baka may kinalaman sa tinatawag na investment, di ba? Yan.
may pagkatalo, tinatawag katalunan, 'di ba? So nagkaroon ng breakup, 'di ba? Oh, hindi maganda. Okay? So naririto ang tinatawag the Ten of Wands. Okay? Yan. So maari sabihin na nating kasi narinig ang Two of Cups in reverse position, 'di ba? So maaaring sabihin na nating baka yan ay it has something to do about schooling, studies. Okay? Baka tumigil sa pag-aaral, baka nag-drop out. O ito yung tinatawag marriage, nagkaroon ng break-up. Okay? Yan. So, maaring ito yung tinatawag exhausted, very, very exhausted. Ang relationship na ito is very, very exhausted. Yan, nakakapagod. Okay? Yan. So, maaring dito kaya kita mo meron ditong energy na gambling. Yan. So, ibig sabihin nito, yan ha. Maaring sabihin natin hindi nagkaroon ng satisfaction, 'di ba? Maaring magkaroon ng breakup because siguro naipatalo sa gambling, 'di ba? Yan. Hindi na pag-isipan. Yan ha. Okay. So, narito ang tinatawag na the Three of Swords. Yan ha. So, ano ibig sabihin ng Three of Swords na ito? Yan. Ito yung relationship between you and them. Diba? Yan. Baka mga kasamahan mo sa scatter, sa gambling. Diba? Yan. So, kung ano man ito, magmamanifest. It's like meron kayong manifesting the new friendship, the new lovers, marriage, diba? Relationship, job. Kasi hindi ito, wala kang nakikitang puso, di ba? Na may saksak na 3 espada. Nakita mo lang the energy of the 3 swords, di ba? So, ibig sabihin nito, kaya narito ang tinatawag na Two of Cups, ito. Ibig sabihin nito, hindi yung kanyang tinatawag na puso is nasugatan, di ba? Maaring betrayal, nagkaroon ng betrayal o backstabbing, di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na the 10. Okay? The 10 of Wands. Ibig sabihin nito, yung tinatawag na kasawian. Yan ha? Kasawian sa relationship nyo sa ibang tao. Diba? Maaring ko ikay nasa university, maaring sabihin natin baka nagkaroon ka ng sagutan sa iyong professor. Diba? Maaring ang grades mo is hindi kaaya-aya. Okay? Yan. O maaari namang sabihin na natin sa trabaho mo, relationship mo with the foreigners. Diba? Yan. Ibig sabihin nito, yung tinatawag na disappointments. Masakit ang loob. Yan. Kung kaya dito, nagkaroon ng tinatawag na break-up. Okay? Pwede mag-asawa. Okay? Kasi pag sinabi mong the 10 of Wands, interaction mo, di ba? Sa kanila, narito ang tinatawag kontrata. Pwede rin naman ito'y sa korte, di ba? May mga laban kayo sa korte. Yan ha, it's like tinatawag, People of the Philippines versus Lola Baby from Belgium, di ba? Kasi narito ang the Three of Swords, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, hindi pagkakaintindihan. Diba? Kumbaga dito ay ano tawag dito, napakasakit ng nararanasan mo. Okay? So, maaring pangkasalukuyan o maaring from the past to the present. Yan ha? So, narito ang tinatawag na the Queen. Okay? Yan o. The Queen of Wands. Okay? So, it's all about loyalty. Diba? Kaya, tinatawag na the 10. The 10 of Wands. Okay? Loyalty. Diba? Ibig sabihin nito, yung tinatawag na pagtitiwala. Diba? Yan. Pero, nagkaroon ng tinatawag na wala ang tiwala. Nasira because of the Three of Swords. Diba? Kung pagtabahin natin, kaya dito, ibig sabihin nito, nasira ang pagtitiwala. Diba? Sinira mo ang pagtitiwala ko sa iyo. Diba? You break my heart. Diba? Yan. Akala ko pa naman, forever na kita.
'di ba? Yan. So, pag sinabing anong ibig mo sabihin forever, pwedeng marriage, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa friendship. Kaya nga narito ang the Queen of Swords. It's more about katapatan ng puso, 'di ba? So, ibig sabihin nito, yan, exhausted na, kaya narito, 'di ba? Pagod na. Kung sino man nito, 'di ba? It's like hindi ko na kaya ikaw sustentuhan, something like that. Hindi ko na kaya ikaw panindigan, 'di ba? Yan. Pagod na ako dahil kaya dito nakikita lumabas ito. Ibig sabihin nito, kailangan niya ng tinatawag na time up, 'di ba? Time up muna tayo, pause muna, 'di ba? Yan. Para ako is tinatawag na ma-regain ko yung aking energy, 'di ba? Yan, makapag-isip ako. Kailangan nito ng mga Taurus, Taurus, Virgo, and Capricorn. Ito, 'di ba? Yan. Para dito makapag-isip sila ng mabuti, 'di ba? So, ibig sabihin ng tinatawag na the Queen of Swords, it's about the responsibilities, 'di ba? Yan. Dahil ito responsibilities na ito is very very exhausting. Kung kaya dito nakikita yung tinatawag na distance. Okay? Yan. So, maaaring sabihin natin, distansya muna, amigo. Kailangan kong ang buhay ko is tinatawag na maibalik sa dati. 'Di ba? Tahimik. Yan ha. It's like ayoko muna nito. Yan ha. So, that's what I see for you. Okay? So, narito ang tinatawag na the 9. Ano gare? The 9 of Wands. Okay? Yan. So, ano ibig sabihin ng the 9 of Wands? Ito. Okay? Yan. Okay? Yan. So, ibig sabihin ng the 9 of Wands na ito, yung tinatawag na kailangan sa isang relationship ang tinatawag na loyalty. 'Di ba? Yan. Yan ha. So, maaari ito yung tinatawag, papasok kayo. Okay? It's like, bubuo kayo uli ng tinatawag na, halimbawa, sabi natin, love romance, 'di ba? O career, o friendship, 'di ba? Yan. Kasi ito'y lumabas. Yan ha. So, it's more about tinatawag loyalty. Yan na. Kung papasok kayo sa bagong relationship, kontrata, ano man ito, trabaho, kailangan ito yung tinatawag na loyalty. 'Di ba? Yan. Para ito, yan, magkaroon ng tinatawag na magandang result. Yan ha. So, maybe, kaya ito lumabas. Tinatawag na the 9 of Wands. Okay? Ito yung tinatawag a new beginning, manifesting the new. Okay, yan, no? Kasi narito, manifesting the new. Ano itong manifesting the new? Pwedeng love relationship, career, okay? Maaring sabihin natin, mag-aaral. Baka hindi na niya gusto yung karera niya, di ba? Ibig sabihin nito, disappointment, di ba? Frustration. Makikwit na ako o idadrop. Ibig sabihin nito, maaari mag-aaral uli. Hahanap siya ng course na kumbaga dito'y gustong-gusto niya. 'Di ba? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag, makukuha ang attention niya. 'Di ba? Pagbubutihin na niya kung ano ito. Kasi manifesting the new phase. Manifesting the new. Okay? Depende na yan kung ano yan. Okay? So, kaya ito, ibig sabihin nito yung tinatawag pagpaplano. Okay? Yan, pagpaplano. The 9, okay? The 9 of Wands. Pagpaplano, yan. O yung tinatawag na once, okay? Once na ito is nabuo, there is no turning back, okay? Hindi na dapat pagsisihan. Okay? Yan. Okay? Once na ito is tinatawag na nayari na. Diba? It's like, sige, ito na. Once na pumirma ka sa panibagong kontrata, okay? Commitment, diba? Yan. Ibig sabihin nito, tinatawag na no turning back. Paninindigan na. Okay? Yan. So,
That's what I see for you. Meron ditong nangungulila. Yan ha. Narito ang tinatawag the King of Cups. Yan, pangungulila. Yan. Maaring malayo sa asawa. Maaring meron silang samaan ng loob. Diba? Yan. Bakang sabihin nating naghiwalay muna, temporary or permanent. Diba? O maaring sabihin na nating wala talaga siyang asawa. Gusto na niyang mag-asawa uli. Diba? Baka gusto niyang mag-asawa. So, pang-ilan itong marriage na ito? Di ba? Yan o. Pang-ilan na ito. So, maaari ito sabihin na natin kailangan niya ng tinatawag na advice. Okay? Advice from the parents. Di ba? Yan. Ibig sabihin nito, pagtatapat ng kanyang puso. Di ba? Kumbaga dito ay nakikita, malamig ang kanyang buhay. Okay? So, kailangan niya ng advice. Di ba? O. So, maaari dito, sabihin na natin, malungkot na malungkot siya, nakakaranas siya, okay? Ng kalungkutan, di ba? Yan. So, kaya nga dito, ibig sabihin nito, yan ha, yung tinatawag na tagumpay. Pwede itong tinatawag tagumpay sa kanyang larangan ng karera, larangan ng karir sa kanyang trabaho, tagumpay sa trabaho, tagumpay sa pag-aasawa. Pero dito, kung isang card lang, okay, yan. So, kung isasama natin, ibig sabihin nito, tagumpay, may tagumpay siya, di ba? Saan mang areas ng buhay niya, okay? Ganon pa man, kung kahit siya sabihing may tagumpay, meron pangungulila, may kulang, 'di ba? May kulang sa buhay niya. Kahit natatamo niya ang tagumpay, ay nangungulila siya, 'di ba? Nangungulila. Yan ha. Kung kaya dito lumabas ang tinatawag na the Nine of Wands, 'di ba? So ibig sabihin nito, yung tinatawag na yaan, okay? It's like meron siyang gustong-gustong gawin sa buhay niya para magkaroon ng fulfillment, mapuno, okay? Mapuno ang buhay niya. Ito yung tinatawag na ito na lang, okay? Para magkaroon ng tinatawag satisfaction, fulfillment, di ba? Yaan. So, either ito'y isasagawa. Kung ano itong hinahanap niya, kasi ito'y the Nine of Wands, kailangang isagawa. Okay? Yan. So, ito, narito siya. Ang nakikita ko, ngayon, nasa kondisyon siya ng tinatawag pangungulila. Yan ha. Pero this person, sabihin na natin, full of graces, full of blessings, di ba? Pero, merong kulang sa buhay niya. Thank you very much.